Pugot na ulo ni Padre Mateo. Sa gitna ng lumang simbahan na halos lulunukin na ang mga ligaw na halaman, nagkukubli ang isang alamat na nagpapasindak sa mga tao. Ang alamat ng pari na walang ulo. Si Padre Mateo ay kilala sa kanyang kabaitan at debosyon sa Diyos. Ngunit ang kanyang kabutihan ay nasira ng isang nakakakilabot na krimen. Pinatay siya ng mga tulisan na nagnanasa sa kayamanan ng mga simbahan. Ang kanyang ulo ay pinutol at tinapon sa isang balon. Ang katawan ay iniwan sa altar. Isang nakakakilabot na paalala ng karahasan. Simula noon ay nagsimula ng maglabasan ang mga kakaibang pangyayari. Ang mga tao ay nakakarinig ng mga bulong na nagmumula sa simbahan. Nakikita ang anino ng isang pari na naglalakad sa gabi at nakakaramdam ng malamig na hangin na dumadampi sa kanilang mga balat kahit na mainit ang panahon. Ang mga kwentong ito ay laganap na ang takot sa buong bayan na ang isang pari ay walang ulo na nagkahanap ng hustisya. Isang gabi, isang dalaga na nagngangalang Rosa ang napilitang maglakad pauwi sa simbahan dahil sa matinding bagyo. Natatakot siya. Ang hangin ay umiihip ng malakas at ang mga puno ay nagsisimula ng madurog. Nang makarating siya sa harap ng simbahan, nakita niya ang anino ng isang tao sa loob nito. Agad niyang nakilala ang anino na iyon, si Padre Mateo, ang pari na walang ulo. Nanginginig siya sa takot at sinubukan niyang tumakbo, pero ang kanyang mga paa ay tila nakapako sa lupa. Narinig niya ang malakas na bulong ng pari. "Huwag kang matakot, anak. Ako ay naghahanap lang ng hustisya." Saad ng pari sa kanya. Pakiramdam ni Rosa ay nakatitig sa kanya ang mga walang mata ng pari. At ang hangin ay nagsisimula ng umihip ng malakas. Nagdadala na ng amoy ng dugo at lupa. Natakot siya, ngunit alam niyang hindi siya makatakas. "Sino ang pumatay sa akin?" bulong ng pari. Ang kanyang boses ay parang isang malamig na hangin. Sinabi ni Rosa ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa pagkamatay ng pari. "Ang mga tulisan ang pumatay sa iyo," bulong niya. Naramdaman ni Rosa ang paggalaw ng pari. Ang kanyang katawan ay tila lumulutang sa hangin. Tumaas ang kanyang katawan. Ang kanyang ulo ay nakalutang sa kanyang katawan at ang mga mata ay nakatitig lamang kay Rosa, nagkahanap ng katarungan. "Alam ko," bulong ng pari. "Ngunit kailangan kong patunayan ito sa lahat." Saad pa nito. Biglang nawala ang pari. Nagising si Rosa sa isang bangungot. Natatakot na nagising sa kanyang kama. Ngunit ang kanyang takot ay hindi na nawala. Alam niyang ang pari na walang ulo ay naghahanap ng hustisya at ang kanyang paghahanap ay hindi pa natatapos. Sa mga sumunod na araw, nagsimula nang lumabas ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng pari. Ang mga tao ay nagsimulang magkwento tungkol sa mga tulisan at ang mga katotohanan ay lumabas na rin. Ang mga tulisan ay nahuli at ang kanilang krimen ay pinagbayaran. Ngunit ang alamat ng pari na walang ulo ay nanatili. Ang mga tao ay patuloy na nakakarinig ng mga bulong sa simbahan, nakakakita ng anino ng pari, at nakakaramdam ng malalamig na hangin. Ang pari na walang ulo, ang kanyang pagkahanap para sa katarungan, ay nag-iwan ng isang hindi maalis na bakas sa puso ng mga tao. Ang kwento ng pari na walang ulo ay nagpapatunay
ng pagkahanap ng katarungan ay maaring magpatuloy kahit ng katawan ay wala na. At ang mga kwentong ito ay nagsisilbing isang paalala na ang mga krimen ay hindi malilimutan at ang katarungan ay laging naghihintay. Unwanted Visitor. Ang dating bahay ng lola ko sa probinsya ay isang malaking bahay na bato, nakatirik sa gitna ng malawak na palayan. Madalas siyang nag-iisa doon dahil nag-migrate na ang mga anak niya sa ibang bansa. Pero lagi niyang sinasabi na hindi siya nag-iisa. May kasama raw siyang bisita na lagi siyang binibisita. Sinasabi niya na mabait daw ang bisita niya at hindi siya dapat matakot. Nang mamatay ang lola ko, ipinamana niya ang bahay sa akin. Sinabi ng mga tiyahin ko na maganda raw ang bahay at malaki ang kita sa palayan. Kaya dapat kong tanggapin ang mana. Naging abala ako sa trabaho sa syudad at hindi ko agad naisipang puntahan ang bahay. Pero nang magsimula ng tumawag ang mga tiyahin ko na nagsasabi na may mga tao raw na gustong bumili ng lupa, nagdesisyon akong pumunta sa probinsya. Nang makarating ako sa bahay, parang nagbalik ang lahat ng alaala ko sa pagkabata. Ang amoy ng palay, ang malakas na hangin, ang tunog ng mga ibon. Pero may isang kakaibang pakiramdam akong naramdaman. Parang may nagmamasid sa akin. Pumasok ako sa loob ng bahay. Ang amoy ng alikabok ay agad na sumalubong sa akin. Ang mga kagamitan ay nababalot pa rin ng tela, parang hindi pa nagagalaw. Nilapitan ko ang lumang aparador. Binuksan ko ang mga drawer, mga lumang damit, mga libro, at mga litrato ang nakita ko. May isang litrato na nakakuha ng atensyon ko. Ito ay isang litrato ng lola ko kasama ang isang batang lalaki. Ang bata ay nakangiti at ang lola ko ay nakatingin sa kanya ng may pagmamahal. Sa likod ng litrato ay nakasulat ang katagang, "Ang aking mahal na apo na si Miguel." Tinanong ko ang mga tiyahin ko tungkol kay Miguel, pero hindi nila alam. Ang sabi nila, isa lang daw ang anak ng lola ko at iyon ay ang ama ko. Nagtaka ko, sino kaya ang batang lalaki sa litrato? Lumipas ang mga araw at nagsimula na akong makaramdam ng kakaiba. Parang may naglalakad sa paligid ng bahay. Naririnig ko ang tunog ng pag-uusap, mga yabag at mga tawa. Pero paglingon ko, wala namang tao. Nagsimula na akong matakot at kilabutan. Lalo na nang makita ko ang mga plato at kutsara na nakahanda sa hapagkainan. Pero wala akong makitang tao na kumakain. Isang gabi, napuyat ako sa isang nakakabinging ingay. Parang may naglalaro ng tagu-taguan sa loob ng bahay. Lumapit ako sa pintuan ng kwarto ng lola ko. Narinig ko ang tawa ng mga bata at ang boses ng isang lalaking nagsasabing, "Miguel, huwag ka nang magtago." Nanginginig sa takot na binuksan ko ang pintuan. Ang kwarto ay madilim, pero nakikita ko ang anino ng isang lalaki na naglalakad sa paligid. Lumapit ako sa kanya at tinawag ko ang kanyang pangalan. "Miguel?" Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. "Sino ka?" tanong niya. "Ako si..." Hindi ko na natapos sabihin ang aking sasabihin dahil bigla na lang siyang nawala. Nagising ako sa isang malamig na pawis.
Ang araw ay sumikat na at ang bahay ay tahimik na, pero ang takot ko ay nananatili pa rin sa puso ko. Sa mga sumunod na araw, patuloy kong nakikita si Miguel. Minsan ay nakikita ko siyang naglalaro sa palayan. Minsan ay nakikita ko siyang nagbabasa sa sala. Pero hindi niya ako pinapansin. Parang hindi niya ako nakikita. Nagsimula na akong maniwala na may ibang tao na nakatira sa bahay na to. Hindi lang si Miguel, kundi isang buong pamilya. Naramdaman ko ang presensya nila sa bawat sulok ng bahay. Ang mga tunog ng kanilang mga tawanan at usapan ay parang nagpapaalala sa akin na hindi ako nag-iisa sa bahay na yon. Ang kanilang presensya ay nagdudulot ng kakaibang kaba sa aking puso. Isang hindi maipaliwanag na nakakatakot na hindi ko maalis. Naisipan kong kausapin ang isang matandang babae sa aming barangay. Sabi nila, marami siyang alam tungkol sa espiritu. Sinabi ko sa kanya ang mga pangyayari. Nang matapos akong makapagkwento, tumingin siya sa akin ng malalim. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa. Anak, hindi mo dapat tinanggap ang bahay na iyon. Hindi mo dapat tinanggap ang mana ng lola mo. Saad ng matanda. Nagtataka naman ako. Bakit naman ho? Saad ko sa matanda. Ang bahay kasi na iyon ay hindi para sa'yo. Sagot ng matanda. May ibang nakatira doon, ang mga kaluluwang hindi pa nakakahanap ng kapayapaan at ang bisita ng mga lola mo. Hindi sila mabait. Siya ay isang multo na gustong magkaroon ng pamilya at ikaw ang napili niyang maging anak. Natakot ako sa sinabi niya. Naisip ko, paano ko matatanggal ang mga multo sa bahay? Paano ko maiiwasan si Miguel? Ano ang gagawin ko? Tanong ko sa matanda. Kailangan mong lumayo sa bahay na iyon, sagot niya. At kailangan mong maghanap ng isang pari na makakatulong sa iyo na palayain ang mga kaluluwang naroon. Nagpasalamat ako sa matandang babae at umuwi na. Hindi na ako natulog ng maayos. Hindi ko maalis sa aking isipan ang mga nakakatakot na mukha ng mga multo. Nang mga sumunod na araw, naghanap ako ng isang pari. Kwinento ko sa pari ang lahat ng mga nangyayari. Tumingin siya sa akin ng seryoso at sinabi na ang mga multo ay talagang nagkahanap ng kapayapaan. Kailangan nating ipanalangin ang mga kaluluwa na to, ang sabi niya. Kailangan nating humingi ng tulong sa Diyos. Sumang-ayon naman ako. Nagpunta kami sa bahay. Nagdasal ang pari sa bawat sulok ng bahay. Nag-awit siya ng mga himno at humingi ng kapatawaran para sa mga kaluluwa. Pagkatapos ng 2 araw, parang nagsimula ng humina ang mga multo. Ang mga tunog ng kanilang mga tawanan ay hindi na gaanong malakas. Pero isang gabi, narinig ko ang boses ni Miguel na tumatawag sa akin. Ama, samahan mo ako. Lumapit ako sa pintuan ng kanyang silid. Nakikita ko ang kanyang anino sa ilalim ng pintuan. Tumingin ako sa pari at sinabing, hindi ko na kaya. Huwag kang matakot anak, ang sagot ng pari. Malapit na siyang makaalis. Binuksan ko ang pintuan. Nakita ko si Miguel na nakaupo sa kama. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Ama, gusto kong sumama sa iyo, ang sabi niya. Hindi ka maaaring sumama sa akin, Miguel, sagot ko. Kailangan mong maghanap ng ibang daan. Pero wala akong mapupuntahan, sagot niya.
Wala na akong pamilya. Tumingin ako sa pari at sinabing, tulungan mo siya. Lumuhod ang pari sa harap ni Miguel. Nagdasal siya at hinanap ang kaluluwa ng bata. Nang matapos ang kanyang panalangin, biglang nawala si Miguel. Hindi ko na muling nakita si Miguel, pero alam kong nasa isang mas maganda ng lugar siya ngayon. Ang bahay ay tahimik na. Wala nang mga multo, wala nang mga anino. Umalis na ako sa bahay ng lola ko. Hindi ko na kaya pang manatili doon. Pero habang nagmamaneho ako palayo sa probinsya, hindi ko mapigilang lumingon. Lumingon ako sa bahay ng lola ko at nakita ko na nakabukas ang isang bintana. Parang may nagmamasid sa akin. Nanginginig ako sa takot at binilisan ko ang pagmamaneho hanggang sa hindi ko na makita ang bahay. Nang makarating ako sa syudad, parang nagising ako sa isang bangungot. Pero alam kong hindi ito panaginip.